Magandang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. May mga kwento na mabagal ang takbo. Hindi lamang para antukin ka, kundi para maramdaman mo ang bawat tibok ng puso nito. Kwento ito ng isang tao at ng kanyang tahanan sa anyo ng isang lumang tindahan. Hindi ito tungkol sa yaman o kasikatan, kundi sa mga bagay na pilit pinananatili sa kabila ng mabilis na paglipas ng panahon. Kaya't kasabay ng pagpikit mo ngayong gabi, samahan mo ko sa isang maliit na eskinita sa Maynila, kung saan naghihintay si Lolo Fidel at ang mga lihim ng kanyang lumang tindahan. Ang antique shop ni Lolo Fidel. Araw-araw sa Maynila, patuloy na maririnig ang ugong ng mga makina, busina ng mga sasakyan, at sigaw ng mga jeep na nagtatawag ng mga pasahero. Ang bawat kalsada ay puno ng iba't ibang tindahan, mga kilalang pamilihan na tinatangkilik ng karamihan. Dagsa ang tao dito araw-araw, lalo na kapag Sabado at Linggo. Sila'y namimili ng mga bagong trending na pagkain, bagong labas na gadgets, mga bagong usong damit, at iba pang mga makabagong paninda. Pero sa di kalayuan, pagpasok mo sa isang hindi kapansing-pansing eskinita, mayroong lugar kung saan hindi nakakapasok ang ingay ng lungsod. Ang lumang antique shop ni Lolo Fidel. Ilang dekada na rin itong nakatayo sa Maynila. Dekada 70 nang sinimulan niya ang minsang pinangarap na negosyong ito. Nasaksihan na ng kanyang tindahan ang bawat pagbabago na dinaanan ng lungsod. Mula sa iba't ibang alkalde nito hanggang sa daan-daang bagyong dumaan rito. Ngunit ang tindahan ni Lolo Fidel ay hindi nagbago. Sa paglipas ng panahon, nanatili ang orihinal na itsura at kalagayan nito. Ang mga istante at aparador na una niyang ginamit nang magbukas ito ay nandirito pa rin at buo. Isang patunay sa tibay at tatag ng bawat gamit sa loob, gaano man ito katanda. Bawat isa rito ay siguradong may pamamana pa hanggang sa iyong apo. Lalo na kung ito ay maingat na naalagaan. Tulad rin ng pag-alaga mo sa ibang tao at sa iyong sarili. Si Lolo Fidel ay malapit ng mag-80 o 80 taong gulang. Pero ang katawan nito ay malakas pa. Bagamat may bagal na dulot ng edad, ang lahat ng gawain ay kanya pang natutugunan. Mula sa pagtayo at paglakad, hanggang sa pagbubukas at paglilinis ng kanyang tindahan. Lahat ito ay mag-isa niya lamang ginagawa. Mula noong pumanaw ang kanyang mahal na asawa na si Lola Flora. Isang dekada na ang nakakalipas. Ang kanyang mga anak naman ay may kanya-kanya na ring pamilya. Ang lahat ng ito ay ibang landas ang sinunod at walang naiwan para ipagpatuloy ang antique shop. Hindi naman sila masisi ni Lolo Fidel. Alam niyang napag-iwanan na ng panahon ang kanyang lumang tindahan. Dahil sa mga bagong trabaho sa larangan ng teknolohiya at mga bagong negosyo na sumasabay sa trend, ang bilang ng mga tumatangkilik sa antique shop ay lumiliit ng lumiliit. Ang kabuhayan na makukuha rito ay di hamak na mas maliit kumpara sa kanila. Kaya't hinayaan niya ang bawat isa sa kanyang mga anak na magpursige sa larangan o industriya na kanilang napili. Kahit minsan ay hindi niya pinigilan ang mga ito. Bagkus ay masaya siya sa bawat tagumpay na kanilang natatanggap.
Sa kabila nito, hindi niya binitawan ang pinaghirapang tindahan. Kahit humihirap ang pag-asikaso rito sa bawat taon na lumilipas, patuloy pa rin niya itong inaalagaan na parang bago pa lamang. Sa likod ng antique shop na rin nanunuluyan si Lolo Fidel. Matagal na niyang ipinamana ang kanilang bahay sa ngalan ng kanyang mga anak. Buong puso niya itong ibinigay sa kanila upang magamit ng kanilang pamilya. Sa isip niya, iyon talaga ang layunin ng ipinundar na bahay nilang mag-asawa. Masaya siya nang malamang may masiglang pamilyang naninirahan dito. Buong araw lang din naman siyang nandirito sa antique shop, kaya mas pinili niyang gawin itong tahanan. Komportable naman siya rito hanggang ngayon, kasama ng mga lumang gamit na kanyang inaalagaan. Tuwing umaga, bago pa tuluyang sumikat ang araw, nagigising na si Lolo Fidel. Sa kanyang pagbangon, agad siyang tumungo sa tapat ng kanyang tindahan upang magwalis. Nililinis ang anumang kalat ng dumaang gabi. Gusto niyang simulan ang bawat araw ng sariwa. Pagkatapos nito, ay binuksan niya ang isang pintuan sa pasukan ng kanyang tindahan at ipinaskil ang open sign upang maging kaanya-anyaya sa mga taong daraan. Sunod naman niyang inayos ang loob nito. Marahang pinagpagaan ng mga estante at patungan at pinunasan ng mga gamit upang hindi mamuo ang alikabok. Tinanggal din niya ang mga takip na tela ng malalaki niyang produkto tulad ng isang matandang orasan at mga upuan. Matapos ang ilang minuto, handa na ang tindahan. Ngayon ay mag-aabang na lamang siya ng mga mamimiling papasok. Habang nagpapahinga at naghihintay, nagtimpla siya ng paborito niyang kapeng barako. Isa sa paborito niyang gawain tuwing umaga. Isang bagay na dati ay lagi nilang ginagawa ni Lola Flora nang magkasama. Habang magkatabing nakaupo sa paborito nilang upuan, malapit sa tapat ng tindahan. Noon ay masaya silang nagkukwentuhan habang pinapanood ng mga taong dumaraan at nag-aabang ng mga papasok sa tindahan. Ngayon, mag-isa na lang din itong ginagawa ni Lolo Fidel. Hindi niya hinayaang mahinto ito kahit wala nang nakaupo sa katabing upuan. Para sa kanya, ito'y simpleng paraan para alalahanin araw-araw ang kanilang pagsasama. May lungkot man sa bawat higop ng kape, nangingibabaw naman ang tuwa sa bawat masasayang alaala na nananatili sa kanyang puso. Masaya ang naging pagsasama nila ni Lola Flora. Tunay na naging kasangga nila ang isa't isa sa buhay. Naging malaking parte ng kanilang pagsasama ang antique shop na ito. Para kay Lolo Fidel, hindi magiging matagumpay at mas lalong hindi magtatagal ng ganito katagal ang tindahan kung wala ang tulong ng kanyang asawa. Ito ang patuloy na nagudyok sa kanyang ipagpatuloy ang negosyo sa mga panahong gusto na niya itong isuko. Para sa kanya, malamang ay hindi niya kakayaning harapin ang mga pagsubok na ito kung wala ang suporta ni Lola Flora. Dahil dito, umabot ng mahigit na 4 na dekada ang tindahan. Kahit sa kabila ng tumal at ibang problema ng negosyo. Salamat dito at nagawa nilang buhayin ang kanilang simpleng pamilya. Bunga ng antique shop, kanilang napagtapos ang 3 nilang anak. Hanggang sa nawala na ito at naiwan siyang mag-isa. Napuno man ng pighati ang kanyang puso, sinigurado niyang mananatili ang diwa ni Lola Flora sa loob ng antique shop. Dumating man muli ang mga pagsubok, tanda niya sa kanyang isip ang bawat payo nito sa kanya. At bitbit niya ang pagmamahal ni Lola Flora
na patuloy niyang nararamdaman sa kanyang puso sa bawat pagsulyap sa kahit saang bahagi ng tindahan. Ngayon, maliit man ang karaniwang kinikita sa kanyang antique shop, ay sumasapat naman ito dahil sarili na lamang niya ang kanyang sinusuportahan. Binibigyan siya ng sustento ng kanyang mga anak. Pero mahinahon niya itong tinatanggihan. Ika niya, sapat na ang tindahan para sa kanyang simpleng pamumuhay. Lumipas ang oras. Bago pa maubos ni Lolo Fidel ang mainit na kape, dumating si Aling Josie. Halos araw-araw itong dumadaan sa tindahan ni Lolo. At sa kanyang bawat pagbisita, may dala-dala itong pasalubong. Kadalasan ay mga tinapay na galing sa sarili nitong bakery. Nakatayo ito sa kabilang kanto at nakasanayan niya nang dumaan sa tindahan ni Lolo tuwing umaga bago niya buksan ang kanyang panaderya. Kung minsan naman ay may dala itong mga Tupperware ng mga bagong lutong bahay tulad ng adobo, menudo, ampalaya at iba pang mga ginisang gulay. May simpleng tuwa namang nararamdaman si Lolo Fidel tuwing nabibisita ito. Masaya niya rin kinakain ang paborito niyang tinapay na kung tawagin ay putok, pati na rin ang malambot na mamon. Ito na ang nagsisilbing almusal niya kasama ng kape. Matapos ang maiksing kumustahan, agad na ring nagpaalam si Aling Josie. Dumating ang tanghali. Wala pang customer ang pumapasok sa tindahan. Maya-maya, may dumating na naglalako ng pagkain. Si Mang Tado. Tulad ni Aling Josie, nakasanayan na rin itong dumaraan sa eskinita kung nasaan ang tindahan ni Lolo Fidel. Nasubukan niya lamang dumaan rito ng isang beses. Agad naman siyang nakita ni Lolo. Lalo't hindi ganoon karami ang dumaraan dito kumpara sa mga pangunahing kalsada. Tinawag niya ito at sila'y sandaling nagkwentuhan. Nang malaman ni Mang Tado na mag-isa na lamang ang matanda na nangangasiwa ng tindahan, araw-araw na itong dumaraan dito. Alam niya magiging malaking kaginawaan ito para kay Lolo dahil hindi na ito mahirapan maganda ng pananghalian at hindi na rin niya kakailanganin lumabas at lumayo pa para bumili ng pagkain. Kaduktong pa nito ay magkakaroon siya ng mabuting suki. Masaya din naman siya ang kakwentuhan nito kahit saglit lamang. Nang makapili na si Lolo Fidel ng ulam, pumasok ito sa loob at inihanda ang kakainan sa counter ng tindahan. Muli namang bumalik sa paglalako si Mang Tado. Dumating ang hapon at sa wakas, may isang customer ang pumasok. Agad itong sinalubong ni Lolo Fidel at inalalayan papasok. Nagpakilala naman ito bilang si Fredo. Isang lalaking nasa higit 40 taong gulang. Isa itong matagal ng kolektor ng mga antikong gamit sa Pilipinas. Ang bawat syudad ay talagang sinusuyod nito upang mahanap ang mga hindi kilalang tindahan. Kadalasan ay dito siya nakakakuha ng mga kakaibang bagay na bihira lamang matagpuan. At ngayon, sa pag-iikot ni Fredo sa bahaging ito ng Kamay Nilaan, napadpad siya sa nakatagong tindahan ni Lolo Fidel. Laking gulat niya na lamang nang makapasok siya rito. Puno ng yaman na hindi pa natatagpuan ng iba. Kahit mahina ang ilaw sa loob, kitang-kita niya ang magagandang kondisyon ng bawat gamit rito. Sa kanyang unang hakbang, sinalubong siya ng mahabang lamesa sa magkabilang gilid. Nakapatong dito ang iba't ibang antigong gamit tulad ng mga lumang pinggan, florera, at mga lumang makinilya. Makikinis pa ang mga ito at malinaw pa ang pinta ng mga disenyo. Sa likod naman ng lamesa sa parehong gilid,
Naroon ang mga kahoy na istante na may mga lumang libro, laruan, manika, mga lumang plaka ng vinil, at iba pang mas maliliit na paso at florera. Dito pa lamang ay busog na agad ang mata ni Fredo. At nang naglakad pa ito papasok sa kalaliman ng tindahan, natanaw niya ang iba pang tindahan ni Lolo Fidel. Mga lumang muebles at kasangkapan sa bahay, tulad ng mga orasan, upuan, lamesa, cabinet, at pati na rin mga lumang painting at frame. Napansin naman ni Lolo Fidel ang pagkamangha ni Fredo sa bawat pagsulyap nito sa tindahan. Agad namang napuno ng tuwa ang kanyang puso. Kakaunti man ang bumibili dito, ang bawat isa naman ay mahalaga at makahulugan. Kaya't nasanay na siyang payapa at matyagang naghihintay sa loob ng kanyang antique shop. Dahil dito, mas napagtutuunan niya ng pansin at oras ang bawat taong pumapasok. Kadalasan ay nakakakwentuhan niya na ito tungkol sa kani-kanilang buhay. Ganoon din ang nangyari sa pagbisita ni Fredo. Matapos niyang makita ang bawat sulok ng tindahan, napakwento na ito kay Lolo. Nang kanyang libangan sa pangongolekta ng mga antikong gamit, mga ibang tindahan na kanyang napuntahan, at ang buhay na buhay ngayon na kanilang online community. Naku Lo, matutuwa yung mga kapwa ko kolektor pag pinuwento ko sa kanila itong tindahan mo. Nasasabik na sinabi ni Fredo kay Lolo Fidel. Napangiti na lang si Lolo. Hindi niya din lubos maisip kung ano ba yung online community na tinutukoy nito. Pero hindi may kakailang natuwa siya nang malamang handang ipagmalaki ni Fredo ang kanyang tindahan sa mga kaibigan nito. Matapos ang mahabang kwentuhan, nakapili na si Fredo ng kanyang mga bibilhin. Nakahanap ito ng isang painting ng yumao ng pintor na ngayon ay kilala na. Nakahanap din ito ng isang vintage na radyo na gumagana pa. Bumili din siya ng isang kahoy na orasan. Hindi na ito umaandar, pero sa tingin niya ay mapapaayos niya pa ito. Pabilog ang ibabaw nito at patag ang ilalim. Sinlaki lamang ng karaniwang pinggan. May salaming nakatakip sa orasan nitong may konting paninilaw dulot ng panahon. Ang kahoy na katawan naman nito ay may paikot-ikot na ukit na mistulang bulaklak at dahon. At huli, binili niya ang isang lumang sopa na upuan. May pulang kutsyon nito na napupuno ng gintong burda na pang Victoria ng tema. Ang katawan naman nito ay gawa sa matibay na bakal. Ngayon ay hindi na iwasang nagkaroon ng kaunting kalawang. Baliwala naman ito para kay Fredo. Lalo't marami na itong kakilalang maaaring magayos sa mga nahanap niyang antigong gamit. Nagulat naman si Lolo Fidel sa lahat ng nabili nito. Kadalasan ay isang maliit na gamit lamang ang tuluyang naiuuwi ng pumapasok rito. At yun pa lang ay sapat na para matustusan ang pangangailangan niya sa buong araw. Nang matapos ang kanilang transaksyon, nagpaalam na si Fredo at ibiniling babalikan ang nabili nitong upuan. Sa sandaling ito, ang nais lamang gawin ni Lolo Fidel ay ikwento ang nangyari sa kanyang asawa. Sinara niya ang pintuan ng tindahan, ngunit iniwan ang open sign. Wala na siyang inaasahang tao, ngunit iniwan niya ito para sa posibilidad. Pagkatapos, ay pumunta siya sa isa sa mga paborito niyang sulok sa tindahan, kung nasaan ang isang silyang tumba-tumba. May katabi itong malaking bintana at pinaliliwanag ng isang dilaw na bombilya. Sa harap naman niya, nakapatong sa istante, ang larawan ng kanyang asawang si Lola Flora. Kuha ito noong bagong bukas pa lamang ang tindahan. Para sa kanya,
Hindi kumupas ang ganda nito hanggang sa kanyang pagtanda. Ang tingin niya sa kanyang asawa ay hindi nagbago. Ito pa rin ang paborito niyang makita. Ang mukhang pinaka-pamilyar sa kanya. Ang mukhang mas pamilyar pa kaysa sa sarili niyang mukha. Tanawing pinakamadalas niyang nakita at hanggang ngayon ay kanyang hinahanap-hanap. Habang marahang dumuduyan sa kanyang upuan at nakatingin sa larawan sa kanyang harap, tahimik siyang nagkwento. Alam mo, Langga, ang swerte ng tindahan natin ngayong araw. Binisita tayo ng mabait na customer. Maraming napamili. Talagang tuwan-tuwa siya sa mga tinda natin. Naalala mo yung nabili nating painting sa dati nating kaibigan sa probinsya? Oo, yung may kulay asul at kahel. Ayun, nakuha na. Meron din siyang sinasabi na online ba yun? Hindi ko kasi naintindihan nung ipinaliwanag niya. Mahina na rin talaga ako sa mga internet na yan. Ikaw talaga ang mas magaling dyan eh. Siguro kung ikaw ang kumausap mas marami pa siyang nabili. Inalala ko na lang yung mga bilin mo. Salamat, Langga, ha. Tara, gusto mo bang pakinggan yung mga kanta natin dati? Mahinang kwento ni Lolo Fidel. Mahinang kwento ni Lolo Fidel. Sunod naman ito ay tumayo siya upang buksan ang lumang radyo sa malapit. Nakaayos na ito sa paborito nilang istasyon kung saan laging nagpapatugtog ng mga lumang kanta. Madalas nila itong pinapatugtog sa loob ng tindahan habang naghihintay ng mga tao. Sa pagbukas niya nito, narinig niya na tumutugtog sa kalagitnaan ang isang romantikong kanta noong dekada 80. Agad siyang napapikit at dinama ang tinig na nanggagaling sa radyo. Isa ito sa laging kinakanta ni Lola Flora para sa kanya. At sa kanyang marahang pagduyan, para siyang hinihele ng kanyang minamahal. Sa bawat pag-uga, ramdam niya ang init ng lambing nito. Kasabay ng madulas na paghagod ng tila anghel na boses ay ang pagngiti ni Lolo. Laking pasasalamat niya pa rin sa buhay na kanyang natanggap. Lalong-lalo na sa taong nakasama niya, higit kanino. Naminahal siya ng lubos. Dahilan upang maramdaman niya pa rin ito hanggang sa kaibutura ng kanyang katawan. Hanggang ngayon. Salamat ulit, Langga. Alagaan ko muna itong tindahan natin. Parang pang-apat na anak na natin to eh. Biro ni Lolo Fidel. Babantayan ko to hanggang sa abot ng aking makakaya. Huwag ka sana mainip. Hintayin mo ko ah. Pagpapatuloy nito. Nagulat na lamang siya nang may biglang kumatok sa pinto ng tindahan. Marahan siyang tumayo at pinuntahan ito. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang batang babae. Nasa 9 na taong gulang. Ito ay si Ana. Madalas na nangungulit sa tindahan tuwing gabi. Sinasamahan ito ng kanyang inang si Aling Josie, ang may-ari ng maliit na panaderya sa kabilang kanto. Ang siyang nagdadala rin ng pagkain sa kanya kadalasan. Sa pagsasara ng kanilang panaderya, muli siyang dumaan kay Lolo Fidel. Hindi naman ito alintana ni Lolo. Bagkus ay natutuwa siya sa presensya ni Ana. Sa inosenteng ngiti at bungis-ngis nito, muli niyang naaalala ang kaisa-isa niyang anak na babae. Si Felicia o Liz bilang palayaw nito. Tulad noong maliit pa lamang ito, madalas niya itong hinahayaang maglaro sa paligid ng tindahan. Ang hagik-hik nito ay mistulang masayang tugtugin na bumabalot sa tindahan. Ngunit naalala niya rin noong isang beses makabasag ang anak niya ng isang malaking florera habang tumatakbo sa pagitan ng mga lamesa. Labis na itong napagalitan
at napagtaasan ng boses. Hindi naman mawari ang mukha ni Felicia. Sa pagkakataon pa lamang na yon, labis na ang pagsisisi ni Lolo Fidel. Alam niyang hindi ito intensyon ng kanyang anak at mas mahalaga ang kaligtasan nito kaysa sa anumang bagay sa tindahan. Mula noon ay naging mas maingat si Felicia. Halos hindi na ito naglalaro. Tila may nabuong takot sa kanyang puso. Napansin naman ito ni Lola Flora at hinayaan niya si Lolo Fidel na bumawi. Sa mga munting kilos at lambing, muling nagbalik ang sigla ng kanilang anak. Naroon pa rin ang espesyal na pag-iingat, ngunit naibalik na ang masayang tunog na bumabalot sa tindahan. At mula noon, naging mas matibay na ang kanilang relasyon. Naging mas malapit ang mag-ama hanggang sa magkaroon na ng sariling pamilya si Felicia. Ngayon, may sarili na itong apo. Madalang man ang pagbisita nito, alam niyang nananatili pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa. Matapos ang simpleng pakikipagkulitan kay Ana, muli nang nagpaalam si Aling Josie. Doon na rin nagtapos ang araw ni Lola Fidel sa kanyang antique shop. Sinimulan na niya ang ipasok ang mga gamit na nasa labas. Isinara ang pinto at kinandado at tinakpan ang ibang gamit sa loob. Saglit din siyang naghapunan gamit ang sobrang ulam na binili niya kanina. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang silid. Nagpalit ng damit at umupo sa tabi ng kanyang kama. Kinuha ang libro na nakapatong sa kanyang maliit na aparador. Ang librong kasalukuyan niyang binabasa. Ito'y nagsisilbing pahinga niya pagkatapos kumain at pampaantok bago matulog. Hindi naman nagtagal at bumigat na ang kanyang mga mata. Inalapag niya ang libro at marahang humiga sa ilalim ng kumot. Pinatay ang ilaw ng lampara at natulog. Kinabukasan, tila tinanghali siya ng gising. Parang dulot ng magandang panaginip mula sa mga pangyayari sa nakalipas na araw. Nagulat na lamang siya nang may marinig na katok ng ganito kaaga. Marahan ang katok at matagal ang pagitan. Dahan-dahan namang tumayo si Lolo Fidel at dumiretso sa pinto ng tindahan. Hindi pa man nabubuksan ang pinto, hindi na siya makapaniwala sa naaaninag. Parang maraming tao ang nakaabang sa kabilang panig nito. Kita ang hindi niya mabilang na anino na matyagang naghihintay sa pagbubukas ng tindahan. Sinusian niya ang kandado nito at may pag-aalinlangang binuksan ang pinto. Sa pagbukas nito, agad na humarap sa kanya ang mga taong nakatayo ng tahimik sa labas. May mga bata-bata pa at may mga matatanda. May babae at lalaki. Nagsalita naman ang isa sa kanila. Nakita ho namin yung post online ni Fredo, kaya agad po kaming bumisita sa shop nyo. Ako po si Dante. At wag po kayong mag-alala. Ibinili na kayo sa amin ni Kuya Fredo. Sabi niya, wag daw kaming magulo at maingay para sa matandang may-ari nito. Kayo po ba si Lolo Fidel? May pag-aalinlangan namang tumango si Lolo Fidel. Hindi niya pa rin lubos maisip ano ba yung tinutukoy nilang online. Pero unti-unti, naintindihan niya ang nangyari. Ito na siguro yung mga kaibigang tinutukoy ni Fredo. Hello po Lolo Fidel. Bidang-bida kayo sa amin ni Fredo. Magaganda daw yung mga tinda nyo. Iyan talaga yung hinahanap namin mga kolektor eh. Nako, siguradong lahat ng nandito ay maraming mabibili. Muling sagot naman ni Dante. Nag-umapaw naman ang tuwa ni Lolo Fidel at buong pagmamalaki niyang ibinida ang kanyang mahal na tindahan.
Sa pagkakataong ito, isa lang ang nasa isip niya. Si Lola Flora at ang mga bago niyang kwento para sa kanya. At habang bumabalik ang ingay ng mga tao sa lumang eskinita, alam ni Lolo Fidel na sa bawat pagbukas ng pinto ng tindahan, muling nabubuhay hindi lang ang mga lumang gamit, kundi pati ang mga alaala at pagmamahalan na minsang bumuo sa kanyang mundo. At sa puso niya, sapat na yon para salubungin ang bawat bukas.